Ngayon, pag-uusapan natin kung sino ang pinakamalakas na missing nin o rogue ninja sa Naruto. Itong ranking na ito ay base lang sa aking opinyon. Tama po kayo, opinyon ko lang po. Kahit kung may gusto kayong mas magandang ranking, i-comment nyo lang po sa ibaba para mapag-usapan po natin yan. Pero bago ang lahat, huwag nyong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating bagong video. Bago po natin simulan ng top 10, ang missing nin o rogue ninja ay ang mga ninja na umalis sa kanilang bayan. Sila ay tinuturing na kriminal pagkatapos na iwanan ng kanilang mga tungkulin. Dahil dito, ang mga missing nin ay nakalista sa isang libro na may malaking mga bounty. Bagamat ang ilang mga missing nin ay patuloy na sinusuot ang kanilang headband ng kanilang bayan, hindi na nila sinusunod ang batas ng kanilang village. At ang bawat S-rank missing nin ay nagtataglay na malakas na abilidad. At kadalasan sa mga missing nin ay kumikilos lang ng mag-isa sa kanilang kagustuhan. At karamihan sa mga ito ay naging pangunahing kalaban ng mga shinobi. Ang nasa top 10 natin ay si Deidara. Siya ay isang S-rank missing nin mula sa Iwagakure. Sa panahon niya sa kanyang bayan, siya ay miyembro ng Explosion Corps at nagtataglay siya ng Explosion Release, KK Genkai. Ito ay nagpapaintulot sa kanya na gamitin ang Earth at Lightning Chakra para makagawa ng mga explosives. Siya rin ay nagtataglay ng isang bibig sa kanyang kamay at sa kanyang kaliwang dibdib na nagre-resulta na makagamit ng malakas na Kinjutsu. Gamit ang dalawang special abilities na ito ay nakagawa siya ng explosive clay. Si Deidara ay kaya ring lumikha ng mga clone na gawa sa clay at i-detonate ito. Maaari rin niyang gamitin ang mga clay sa mga iba pang mga bagay katulad ng paggawa ng isang ibon na clay para gamitin sa isang transportation. Sa ating top 9 ay si Sasori. Siya isang S-rank missing nin mula sa Puppet Brigade ng Sunagakure. Nang siya ay umalis sa Sunagakure, ginawa niyang puppet ang bahagi ng kanyang katawan. Ang puppet na katawan ni Sasori ay binubuo ng isang pares ng umiikot na kuko na nakakabit sa kanyang ibabang likod at isang lalagyan ng 4 na scroll sa kanyang likuran. Sa pamamagitan ng pagsanay sa kanya ng kanyang malakas na lola na si Chiyo, siya ay naging dalubhasa sa kanyang mga abilities. Siya ay naglikha ng napakaraming mga malalakas na puppet, kabilang na ang 3 pangunahing mga puppet ni Kankuro na ginawa niya bago siya umalis ng Sunagakure. Sa ating pangwalo ay walang iba kundi si Kakuzu. Siya isang S-rank missing nin na nagmula sa Takigakure. Si Kakazu ay isang napakalakas na ninja. Medyo mabilis rin si Kakazu na halos hindi siya makita pag siya ay nakikipaglaban. Magaling rin si Kakuzu pagdating sa taijutsu na nakaya niya makipagsabayan kay Kakashi na naka-sharingan. Kaya niya rin mapigilan ang lightning cutter nito. Ang kanyang fighting style at unique na abilities ay nanggagaling sa kanyang espesyal na katangian, ang struktura ng kanyang katawan na binubuo ng maraming humulmol na tinatawag na Earth God Sphere na lalong pinalakas ng kanyang katawan. Tila sa pamamagitan nito, pinapayagan si Kakazu na mapanatili ang kanyang kabataang lakas, kalusugan at itsura sa kabila ng kanyang katandaan. Para sa akin si Kisame ang top 7. Siya ay kinakatakutang halimaw ng Hidden Mist at galing sa angkan ng Ushikagaki clan ng Kirigakure. Pagkatapos sumali ng 7 Ninja Swordsman of the Mist, siya ay naging S-rank missing nin at si Kisame ay nagtataglay ng napakalaking reserbang chakra. Ang kanyang sobrang lakas na chakra at kombinasyon ng Semihada ay nakakuha siya ng pangalan na Tailed Beast Without a Tail. Siya rin ay may malakas na physical strength at speed na nakakagawa siya ng malakas na taijutsu strike at malakas na slashes gamit ang Semihada na makikita rin ang kagalingan niya sa Kinjutsu at pagdating sa mga malapitang labanan. Si Kisame ay dalubhasa sa water release technique na kayang mag-create ng malakas na water jutsu. Papasok natin sa ating top 6 ay si Kabuto. Noong bata pa lamang ito, si Kabuto ay nagtataglay na nanlikas na talento sa shinobi arts. Siya rin ay kayang gumamit ng earth, water, at wind, nature elements, pati na ang yin-yang release. Kaya niya rin gumamit ng water technique na nakakagawa siya ng malakas na water jutsu. Dahil sa kanyang malakas na reserbang chakra, natutunan ni Kabuto ang senjutsu mula sa White Snake Sage sa Ryuchi Cave. Ito ay nagpapaintulot sa kanya na makapasok sa sage mode na magagamit niya ng walang katapusan na kayang mag-absorb ng natural na enerhiya. Gamit ang sage mode, nagbabago ang kanyang physical na anyo at nagbibigay sa kanya ng immunity sa isang genjutsu at pinapalakas rin ang kanyang physical attack at physical defense.
Ang top 5 po natin ay si Orochimaru. Siya ay legendary Sannin ng Konohagakure. Siya ay dating ulila na naging mag-aaral ni Hiruzen Sarutobi kasama sina Jiraiya at Tsunade. Katulad ni Jiraiya, siya ay may mahusay na talento, pananaw at determinasyon na itinuturing ni Hiruzen bilang isang prodigy. Siya rin ay nag-aaral ng Kenjutsu at madali naman niyang nalaman ang lahat ng kaalaman sa teknik na ito. Siya ay mahusay sa paggamit ng nature elements at may kaalaman sa maraming forbidden jutsu. Si Orochimaru ay isang katangi-tanging shinobi na kilala bilang isa sa pinakamalakas na nag-exist sa mundo. Isa siya na may tanging kakayahan na makipagsabayan kay Hanzo na nasa prime nito at dahil dito siya ay tinaguriang isa sa legendary Sannin. Sa top 4 natin ay si Itachi. Siya ay isang shinobi ng Uchiha clan ng Konohagakure na nagsilbi bilang isang Anbu captain at isa siya sa naging pinakatanyag na missing nin sa mundo. Ang kanyang nature transformations ay kasama ang fire, water, wind at yin yang release. Bilang isang Uchiha, ang kanyang pinaka-main nature transformations ay ang fire release na na-master ang Great Fireball technique kahit bata pa ito. Maaari niyang balutin ng apoy ang kanyang shuriken para ma-enhance ito. At sa murang edad, nagawa niyang maawikin ang kanyang Sharingan at makuha ang Mangekyo Sharingan. Noong panahon ng nasa Anbu pa siya, ang kanyang mga kasanayan sa stealth, infiltration at assassination ay pinahusay. Isa siya sa pinakamalakas na missing nin. Ang pangatlo sa listahan ko ay si Obito. Siya ay isang miyembro ng Uchiha clan ng Konohagakure. Bilang isang genin, ang mga kakayahan ni Obito ay napakahusay na nagawa niya makipagsabayan sa kanilang academy. Dahil sa kanyang determinado para mag-improve, nagsanay siya ng ilang buwan sa isang pagkakataon upang tuluyang maging isang chunin. Natutunan ni Obito ang magsagawa ng iba't ibang uri ng ninjutsu na maaari siyang mag-create ng barrier ninjutsu gamit ang Uchiha Flame Formation. Kaya niya ring madama ang isang chakra na nagpapahintulot sa kanya na malaman kung saan nagmumula ito na kahit pa sa ibang dimension. Kaya niya ring magsagawa ng Fuinjutsu na may sapat na kakayahan para isil ang Ten Tails sa kanyang katawan at dahil dito siya ay lalo naging malakas. Ang top 2 natin para sa video na ito ay si Sasuke. Siya ay kinilala bilang isang natural prodigy ng Uchiha clan na naging isang top student ng academy at nagawa niya makipagsabayan sa malakas na shinobi katulad ni Haku at Gaara. Siya ay dalubhasa sa taijutsu na kaya niya makipagsabayan sa maraming kalaban ng sabay-sabay. Siya rin ay kayang gumamit ng iba't ibang ninja tools katulad ng isang bow at arrow na ginagamit niya sa pag-hunting. Dahil sa kanyang pagkasanay, naging useful ang mga weapon na ito sa kanyang Susanoo. Si Sasuke ay nagsimulang gumamit ng espada pagkatapos mag-training kay Orochimaru. At ang espada na ito ay tinatawag na Sword of Kusanagi na pinapakita na biyasa siya pagdating sa Kenjutsu. Dahil kay Hagoromo Momotsutsuki, nawikin niya kanyang rinigan. Ang ating number 1 walang iba kundi si Madara. Siya ay malamat na shinobi galing sa Warring States era at isa ring road ninja. Siya ay isa sa makapangyarihang ninja sa history ng shinobi na kilala bilang pinakamalakas na Uchiha. Maaaring mag-regenerate si Madara gamit ang katawan ni White Zetsu at nang mawikin niya ang kanyang Mangekyo, nagawa niyang mag-summon ng Susanoo. Si Madara ay mahusay pagdating sa hand-to-hand combat na makikita sa panahon ng 4th Shinobi World War. Matapos may silang 10 tails sa kanyang katawan, agad na nakontrol ni Madara ang tail beast at na nagawa niyang makipagsabayan sa mga malalakas na shinobi at isa siya sa pinakamalakas na missing nin sa kasaysayan ng Naruto. Dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan at ayan ang pinakamalakas na missing nin sa Naruto. Kung meron rin po kayong top 10 list, i-comment na po yan sa ating comment section. Salamat po mga Kapitan Ninja sa pagpatuloy sa pagsuporta sa ating munting channel. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, bigyan nyo na rin po ako ng like at huwag kalimutan pindutin ang subscribe button para sa sunod pang video katulad nito. Salamat!